Mga kalasa, nag-isip pa rin ba kayo ng ulam na lulutuin? Subukan nyo kaya to. Simple pero ang sarap. Kaya tara, umpisahan na natin to. I-prepare muna natin yung mga sangkap. Carrot. 2 malalaking carrot ang gamit ko dito. Niro-roll cut ko lang yan. Bell peppers. Pula at kulay green ang gamit ko para matingkad. Mas gaganahan tayong kumain. Patatas. 2 malalaki pero kung medium size kahit 3, okay na okay lang. Kumagamit din ako dito ng sibuyas, yellow onion yan, at bawang. I-mince nyo lang o hiwain ninyo ng maliliit. Siyempre, walang kamatayang hotdog. Jumbo hotdog yan. Kaya nyo ba to? At manok. 2 buong manok ang gamit natin para sa ating recipe. Hiwain nyo lang yan into serving pieces. O tara, magluto na tayo. Nagpainit lang ako ng mantika at ginisa ko muna dito yung sibuyas. Tinutuloy ko lang ang pagluto dito hanggang sa bahagyang lumambot na yung sibuyas, mga 1 minuto. Sabay ilagay na ng bawang. Igisa nyo lang yung bawang ng another 1 minute at ilagay nyo na yung chicken. Pagkalagay ng manok, haluin nyo kagad, ituloy nyo yung paggisa hanggang sa maging light brown na yung outer part ng manok. Just make sure na inahalo nyo to occasionally parang sa ganon hindi masunog yung ilalim na part o yung nakadikit dun sa lutuan natin. At eto yung sekreto dyan. Naglalagay ako ng atay ng manok. Makakatulong yan para mas magpalasa dito sa ating niluluto. Mas maganda nga kapag dinudurog yung atay para talagang kumalat yung lasa. Tinimplan ko rin yan ng toyo at naglagay na nga ako ng tomato sauce. Kung walang tomato sauce na available, kahit tomato paste, okay na. Naglalagay din ako dito ng chicken broth. Pwede kayong gumamit ng chicken stock dito. Inahalo ko lang muna ito ng bahagya para lang ma-distribute yung mga ingredients. Kailangan pa natin itong pakuluan. At naglalagay din ako dito ng dahon ng laurel for extra aroma at nakakatulong din yan na magpalasa. Once na kumulo na, ina-adjust ko lang to a simmer at niluluto ko lang hanggang lumambot na yung chicken. Once na malambot na, nilagay ko na dyan yung hot dogs. At eto na rin yung pagkakataon para ilagay yung carrot at yung patatas. Just make sure na nakasubmerge yung carrots at yung patatas dito sa ating sauce para mas mabilis itong maluto at para maging pantay na rin yung pagkakaluto dito. Itinutuloy ko lang ang pagluto ng mga 8 minutes. At this point, ay may kalambutan na yung carrots at patatas. Ilagay na natin yung green peas. Ito yung tinatawag natin na gisantes at ang gamit ko ay frozen. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng green peas na nakalata. Lutuin nyo lang yan ng mga 1.5 minutes. At ilagay na natin yung bell peppers. Ito yung pinakahuling gulay na nilalagay ko. Para nang sa ganun may konting crisp na texture pa habang kinakain. Pero kung gusto ninyo na malambot yung inyong bell peppers, pwede nyo isabayan dun sa paglagay ng green peas. Or kung gusto nyo talagang kumapit yung lasa nyan, dun pa lang sa paglagay ng patatas, ilagay nyo na rin yung bell pepper. Tinitimplahan ko lang yan ng asin at ng ground black pepper. Pwede kayong gumamit ng patis dito instead ng asin para may extra na umami. At ready na to. Ilipat lang natin sa isang serving plate. At tikman na natin. Okay talaga yung ganitong luto sa chicken. Talaga namang mapapa-extra rice ka sa sarap. Kaya sana subukan nyo tong ating recipe. I-check nyo lang yung description. O tara, kain tayo!